libreng medical surgical services ipasugda sa pipila ka barangay sa syudad. PhilHealth gilunsad ang yakap program sa San Carlos City. CSWDO miapod-apod sa solo parent subsidy. Syudad nagapod-apod og fuel subsidy sa mga motor cab ug tricycle operators. BFR-NIR mihatag og fishing boats og gear sa mga mangingisda sa bulwangan. Motor cab ug tricycle operator sa syudad nakadawat og fuel subsidy gikan sa DSWD-NIR. BLGF mo install og real property information system sa San Carlos City. Mga empleyado sa lokal nga gobyerno gisugda na pagsaulog sa EODB month pinaagi sa flag ceremony. National Solo Parents Week mitapos. City Sports Office nagpahigayon ng volleyball coaching refresher seminar. SEMO nipahigayon ng coordination meeting. CPSU San Carlos gitapos sa free driving education initiative seminar. Maayong adlaw, San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lomogda ug karon sa detalye sa mga balita. Ang gobyerno sa syudad sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Hospital kon SCCH, nipahigayon og libreng medical surgical services nga gitawag Operation Tuli, Ibot Ngipon ug Tupi ngadto sa mga residente sa barangays 1 to 6, Rizal Prosperidad, Nataban, Quezon ug Cotkon niadtong Abril 27 hangtod Mayo 4. Ang maong caravan nga ana-ana karon sa ikatulong tuig ni ini gipahigayon pinaagi sa pakigtimbayayong ni 1st District Representative Kong Julio A. Ledesma IV, Liga ng mga Barangay San Carlos Chapter ug sa 79th Infantry Masaligan Battalion sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Diin ang kinatibuk ang resulta sa upat ka adlaw nga kalihukan niabot sa 756 ka nagpatuli, 903 ka nagpaibot ngipon ug 217 ka nagpatupi. Si City Hospital Administrative Officer Charlene Paul Anlap mingon nga hapsay ang dagan sa operasyon ug iyang ipasabot nga ang maayong pagplano o koordinasyon nakapaglig-on sa pagpangandam sa team ug nakatabang sa mas epesyenteng pagserbisyo sa mas daghang residente. Giklaro usab niya ang mga pangutana kabahin sa schedule sa tooth extraction nga ang pagkapil sa listahan dili garantiya sa diha-diha nga serbisyo tungod kay ang kalihukan hugot nga nagsunod sa first come first serve policy. Dugang niya nga mga residente nga wala ma-accommodate sa nakatakdaw operasyon mahimo gihapon moadto sa City Hospital makakuha og mga serbisyo sa pag-ibot sa ngipon. Actually kahapon nagapreparar kita diri no panguluhan ni Mayor ang paglimpyo ani na ato ang auditorium para maging ang safety and protection sa ato nga bata makalikay kita sa ginatawag nga katalos. So far kagina nag-start ang team 6:30 pa lang na namin diri no. This is composed of San Carlos City Hospital, San Carlos Primary Health Facility, and also with 79 IP. No, ari po ang ato ang mga CDRRMO nga mga kaupod. So karon, we're happy kay daghan dagsa diri sa pundasyon ang mga tawo or mga bata nga gustong magpatuli. And also, blockbuster po nato karon ang ato ang ibot sa ngipon. Maybe because no kay bakal na gyud kaayo ang magpaibot sa ngipon. Si Merna Purisima, residente sa Sitio Binone, Barangay Nataban, nagpasalamat human ang iyang 11 anyos nga anak malampusong nakabenepisyo sa libreng circumcision service nga ang iyang giingon nga nakatabang sa pagpagaan sa ilang gastuhon tungod kay ang mahalang maong serbisyo sa pribadong klinika. Dugang niya nga ikaduha na kini nga higayon nga siya nakabenepisyo sa libreng medical surgical services sa gobyerno ug naglaom nga makapadayon pa sila sa pag-avail sa laing mga serbisyo sa maabot. Pila edad si mong anak, ma'am? 11. So, first time nini mo nga maka-avail ani nga kuan, ma'am? First time. Nakakuang po sa hospital. Oh. Dira po sa 6. Direng. Bali, ikaduha na din nini mo. Nag-aasa gani ka, ma'am? Giabi-abi ni City Mayor Nato Y. Gustilo ang mga benepisyaryo o gipamatud-an pag-usab ang pansalig sa syudad sa pagpadayon sa programa isip kabahin sa padayon nga misyon ni ini sa paghatag og accessible healthcare, serbisyo ug suporta sa mga San Carlosenyo.
Gilunsad sa Philippine Health Insurance Corporation, kon PhilHealth, ang yaman ng kalusugan, alaga at protection, kon YAKAP, para sa mga manggagawa yakap sa Pamilyang Pilipino program sa San Carlos City niadtong Mayo 1 sa City Auditorium. Subay sa pagsaulog sa Labor Day, ang inisyatibo nagtanyag og on-site membership registration o validation, eGovPH app registration, ug mga oryentasyon sa mga benepisyo sa yakap ug sa PhilHealth gamot kon guaranteed and accessible medications for outpatient treatment program nga nagsiguro sa masayon nga pag-access sa mga primary healthcare services ubos sa National Health Insurance Program. Si PhilHealth Sagay Officer in Charge Marvin Lastimoso mingon nga ang kalihukan giorganisar aron pagpasidungog sa mga Pilipinong trabahante sa publiko o pribadong sektor ug maingon nga ang inisyatibo nagpakita sa lig-on nga kolaborasyon ug panaghiusa taliwala sa mga leader ug mga stakeholder aron masiguro nga ang mga importanteng serbisyo sa healthcare magpabilin nga accessible sa matag Pilipino samtang nagpadayon sa pagpalig-on sa sistema sa healthcare padulong sa universal healthcare ug mas maayong kinabuhi alang sa tanan. Dugang niya nga mga individual nga interesado sa programa sa yakap mahimong magparehistro pinaagi sa eGovPH app sa PhilHealth member portal o pinaagi sa pagbisita sa PhilHealth local health insurance offices o PhilHealth Express outlets. Lakip na ang Express Office sa City Public Market alang sa assistance. Nagpasalamat usab si Lastimoso sa City Government of San Carlos o sa San Carlos City Primary Care Facility Unit sa ilang suporta sa malampusong pagbatuman sa kalihukan. Reflects more than just a collaboration. It is a testament and a strong manifestation of unity among our leaders, healthcare providers, and the community in ensuring that every Filipino is given access to essential health services. Through YAKAP or Yaman ng Kalusugan Program, we reaffirm our mission to bring healthcare closer to the grassroots or to the Filipino people. Kipasabot usab ni PhilHealth Yakap Focal Person Gerald Ace Barcelo nga ang Yakap program usa ka komprehensibo nga primary care benefit package nga gidisenyo aron magpalig-o ng preventive healthcare pinagi sa pagpalapad sa libreng access sa mga konsultasyon, serbisyo sa laboratorio ug mga tambal sa dili pa kinahanglan ang pagpa-ospital. Dugang niya nga ang programa nagtumong sa pagpalig-on sa primary care pinagi sa pagbalhin sa focus gikan sa pagtambal ngadto sa proactive preventive healthcare. Ang gamot component sa PhilHealth kabahin sa Yakap initiative naghatag hangtod sa 20,000 pesos nga kantidad sa libreng outpatient maintenance medicines kada tuig. Gihisgotan usab ni Barcelo ang mga sangkap sa programa, lakip na ang outpatient laboratory o cancer screening test, mga benefit packages, ang panaw sa pasyente, proseso sa pagparehistro, pagpili sa klinika sa Yakap, empanelment ug uban pa mga kalabutan sa mga butang. Side of health, no? Kaya ang mindset man bitaw sang tao sa una is ma-avail lang nilang PhilHealth benefits kung hospital na sila or na-admit na sila sa hospital. Subong, no, since kami ara kita Yakap, actually formally named as Consultani and enhanced as Yakap Yaman ng Kalusugan Program, ang mga members natin is maka-avail sa consultation, mga laboratories, mga bulong, and bayaran kita mga other components like sa cancer screening test kag sa gamot nato niya program. Gipasalig ni Sangguniang Panglungsod Member Attorney Joseph Mark Antonio ug San Carlos City Health Officer Dr. Habel Hawayon sa PhilHealth ang suporta sa syudad o gidayeg ang programa sa pagpaayo sa pag-akses sa mga serbisyo sa panglawas. Gipaambit ni Antonio nga bag-o lang giamyenda nga Hospitalization Assistance Program sa syudad karon naghatag sa mga kwalipikado nga benepisyaryo og hangtod sa 15,000 pesos kada tuig para sa pagpa-ospital ug 10,000 pesos matag pamilya para sa outpatient services na namatikdan nga ang PhilHealth Yakap na komplemento sa mas lapad nga sistema sa support sa panglawas sa syudad. Before pa ilibre na nila sa citizens, ito. So, wala kayo bayaran kung senior citizen ka sa member contributions ni mo. O ilabot ka na nila entitled, no? Entitled, sir. So, ang entitled, so, nakikibayan. Okay? So, karoon, introduce na po nila, launch na nila kanang Yakap para sa magagawa ng program. This is a very good project. This is a very good program, in my opinion. Kaya, ang araw na it's a step-by-step process na nila siya mahatag na nato. So, di ka member lang ka sa PhilHealth, pwede na ka mag-check up. Nag-aangkat-tambal nila kung pinahalagang-tambal. Okay? Samtang si membership focal person Val Sombito, mingon nga ang mga representante gikan sa pharmacy, healthcare center ug mga barangay health worker gikan sa Manapla hangtod sa San Carlos City, gidapit sa pagtabang sa pagpaawhag ug pagpalapad sa kahibalo sa programa sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Itong eGov to make use
sa atong facility diha sa Igop online, membership registration online, kina-cater na po na sa PhilHealth. So, dili sila kinanglan po kung layo sila. Pwede basta nalay connectivity. So, encourage them, no, atong mga kuanong invite na to, no, kadili lang karong pagkaadlaw. After ani sa atong program, they can visit, no, sa mga succeeding days na to. Dili ra pagkakaroon, no, kay atong programa ni continuous ni siya. So tanan nga kutob ang atong mission is 100% tanan ma-cover, no, ang atong pamuluyo na tanan makakuan kay libre ni siya sa part na sa atong PhilHealth benefit. Sa laing bahin, ang grupo ba ni Dr. Hawayon nibisita kang City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Abril 30 sa iyang opisina aron isgutan ang programa. Ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO nagapod-apod sa 3,000 pesos nga subsidy ngadto sa labing menos 88 ka rehistradong solo parents sa syudad niadtong Abril 29 sa CSWD office. Si San Carlos City Solo Parent Federation President Teresa Bungaling sa Barangay Uno, mingon nga mapasalamaton siya sa tabang nga namatikdan ang padayon ng suporta sa syudad alang sa mga solo parent. Ipaambit niya nga mga subsidy makatabang sa pagsuporta sa edukasyon sa iyang mga anak. Gipunduhan sa lokal nga gobyerno kini ang katapusang batch alang sa unang semester gihatag sa mga solo parent nga nakita og ubos sa minimum nga sweldo ug kinsa dili mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con for Peace. Ang gobyerno sa Dakbayan sa San Carlos nagapod-apod og mga fuel subsidies sa mga rehistradong motorcab ug tricycle operators alang sa bulan sa Mayo niadtong Abril 28 sa Annex Building. Ang pagapod-apod milungtad hantong Mayo 1 nga adunay kinatibuk ang 20 ka mga fuel coupon nga nagkatidad og 50 pesos matag usa, din 5 ka mga coupon ang mahimong magamit matag semana sa mga akreditado nga istasyon sa gasolina sa syudad ug balido sulod sa bulan sa Mayo. Giawhag ang ubang operators nga magpamiyembro sa usa ka Tricycle Operators and Drivers Association, Contoda, apan ang mga solo operator nga adunay mga prangkisa mahimong gihapon nga kwalipikado isip mga benepisyaryo basta sila narehistro sa hustong paagi. Gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Negros Island Region, kon BFAR-NIR, ang mga sakayon ug gamit sa pagpangisda niadtong Abril 30 sa Barangay Bulwangan Covered Cord ubos sa Gear Swap program niini aron suportahan ang legal ug malungtarong mga pamaagi sa pagpangisda. Di mo menos sa 5 ka mga benepisyaryo gikan sa Bulwangan Fisher Folks Vendor Association ang nakadawat og kumpleto nga fiberglass nga mga sakayan sa pangisda nga adunay mga rudder, shaft, propeller ug mga accessories. Ang turnover gipanguluhan ni BFAR-NIR OIC Regional Director Rene Pareño, uban ni SP members Engineer Arthur A. Batamalake ug Attorney Joseph Mark Antonio, Semo Coastal Resource Management Division Head Winston Alvarez ug Conservation Fellow Melvin Maglayon. Usa sa unang local government units nga nakabenepisyo sa maong programa nga nag-ili sa illegal nga fishing nets ngadto sa legal ug compliant nga gear ug dakog nakatabang sa lokal nga komunidad sa mga mangingisda. Gipahimugatan usab ni SP member Attorney Joseph Mark Antonio ang kamahinungdanon sa ecological balance ug nagawag sa mga residente nga likayan ang illegal nga pamaagi sa pagpangisda nga makadaot sa coral reefs ug makapakunhod sa marine resources. Kung basihan lang nato ba, ang konstitusyon magod nato na nay duha ka provision. Ang usa na is gitawag nila na social justice. Okay? So ang katong kutob sa naglisod, kutob sa wala tabangan na sa gobyerno. Okay? Way labot ana napot tay gitawag na ecological balance. Okay? Ang kana sa balansehon na nato ang paggamit sa ato ang resources ba. Dili lang para sa ato kung dili para lang sa ato ang mga kabataan sa mga kaapuhan nato niya. Okay? Kung nabantayan ninyo Bulwangan, gwapo mo da may kuan ni kabukiran, makatanom ta diha, dagantag maani, dagantag makuan. Yang gwapo lang po sa Bulwangan kay duha gyud ni astang baybay nato, di ba? Makakuha kita. Okay? Si Pareño miingon nga ang Gear Swap program nagtumong sa pagsumpo sa illegal nga pagpangisda o panalipod sa marine ecosystem o pagtabang sa mga mangingisda nga nagamit og non-compliant o dili regulated nga pamaag aron makabalhin sa legal nga pamaagi sa pagpangisda samtang gipaligon ng Fisheries Management Area 11. Nagpasalamat usab siya kang Mayor Gustilo alang sa suporta sa syudad sa maong inisyatibo. Fishing activity. Kay bawat ang illegal fishing baka daot yun sa to ang mga marine resources. So, kung mahulong nato ni
mapadaghan pa nato ang atoang mga marine resources, mga fishery resources nato. Pangita gyud tagpaagi nga masuportahan mo na buhat yun programa ang BIPAR para sa mga gusto nga muhunong sa ilang illegal fishing activity o matagaan sila nga pangabuhian nga mas maayo illegal nga paagi o makahatag pa sa ila sa maayo nga buwas damlag. Ang benepisyaryo nga si Isidro Alolor, usa sa mga benepisyaryo, mingon nga mapasalamaton siya sa maong hinabang ug miduga nga ang proyekto nakahatag kanila og gusto nga kagamitan sa pagpangisda nga nagdasig sa sustainable nga mga pamaagi ug nagtugot sa mga mangingisda nga mapadayon ang ilang panginabuhian sa legal nga pamaagi. Atol sa kalihukan si Senior 1 Engineer Loreto Sanchez sa City Environment Management Office, formal usab nga nagtugyan sa fish production functions ngadto kang Engineer Jerome Andrina sa City Agriculture Office isip kabahin sa realignment sa mga responsibilidad sa pagpangisda sa syudad. Dugang niya nga ang SEMO mao'y nagdumala sa fish production sukad 2013 tungod sa kakulang sa personnel sa Agriculture's Office apan tungod sa gipalapdan nga manpower, ang responsibilidad ibalik karon sa City Agriculture's Office samtang ang SEMO mag-focus sa pagkonserba ug pagpanilipod sa kalikupan. SEMO, kani nga mga personnel among ikuha no for the meantime. Kaya nakabalo kami nga kung among ihatag nila, so dili pa sila capacity, huwag pa sila kanang katakos or personnel kabahin sa especially pag-handle sa mga fisheries management ng mga program. Mitambong usab atol sa kalihukan sila si OIC Marian Hill S. Abeto, Regional Fisheries Production and Support Services Division, OIC Christian Escario, Fisheries Resource Management Section, OIC ESA Kathleen F. Yanson de la Cruz, Budget Section OIC Michael Christian J. Hanito, General Service Unit Technical Staff nga sila si Ricky Mars S. Romano, Rickery R. Torib Jr., ug Engineer Jerome Indrina, Barangay Bulwangan Punong Barangay Desiderio A. Narciso, ug mga representante gikan sa City Agriculture's Office, City Planning and Development Coordinator's Office, City Environment Management Office, City Agricultural and Fishery Council, San Carlos City Coastal Fisheries and Coastal Resource Management, Ugao Fisheries and Aquatic Resources Management Council, Confarm-C. Sa wala pang turnover, ang mga opisyal sa BFAR-NIR may bisita usab kang Mayor Gustilo sa iyang opisina. Labing menos, 219 kaduga nga mga operator sa motor cab ug tricycle sa San Carlos City ang nakadawat og fuel subsidy nga nagkatidad og 5,000 pesos niadtong Abril 30 sa Barangay 4 Covered Court. Ang payapa at masagana pamayanan kon pamana, Peace and Development Municipal Financial Analyst nga si Peter Patrick Alvarez miingon nga ang subsidy nagsilbi nga dugang nga tabang sa dugang nga mga benepisyaryo nga wala maapil sa unang bat tungod sa dili kompleto nga mga dokumento, wala sa panahon sa verifikasyon o wala sa initial nga lista apan kwalipikado alang sa tabang. Ang pagapod-apod gipadali sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Negros Island Region ubos sa Protective Services Program nga gipondohan pinaagi sa General Appropriations Act of 2026. Ang Bureau of Local Government Finance kon BLGF Central Office may bisita kang San Carlos City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Mayo 4 sa iyang opisina. Ang pagbisita nagtumong sa paghisgot sa giplanong pag-install sa Real Property Information System kon RPIS o Computer Aided Mass Appraisal kon KAMA sa sistema sa Local Government Unit kon LGU. Ang BLGF Central Office Computer Maintenance Technologist nga si George Michael Palmaran mingon nga ang San Carlos City usa sa mga napili nga pilot LGU alang sa implementasyon sa mga sistema nga nagtumong sa pag-modernize o pagpasimple sa pagtimbang-timbang o pag-evaluate sa real property pinaagi sa pag-integrate sa datos ngadto sa usa ka plataporma. Iyang ipasabot nga ang sistema mogamit og application programming interface kon API aron makahimo og real-time nga pagpaambit sa mga transaksyon, record ug uban pang may kalabutan nga datos sa BLGF Central Office nga makunhuran ang balik-balik nga follow-up tally sa mga opisina. Dugang ni Palmaran nga ang sistema anaa karon sa testing phase niini ug gilauman nga ma-integrate sa mga sistema sa LGU sulod sa tuig human kini makompleto. Yung RPIS is Real Property Information System and yung KAMA po is Computer Aided Mass Appraisal. Ito po yung information or system na ibibigay sa LGU para sa system na gagamitin po nila. Ayun. Bali, ano ang benefits po dyan, sir? Ang benefits po nito is magkakaroon po ang LGU ng system para po ito ay yung mga transaction po nila is
makita kaagad ng BLGF Central Office or ng BLGF Regional Office na hindi na po need ng follow-up para sa mga LGUs po. At automatic na po itong mag-sync papuntang Central Office. Opo, yung mga data po. Mitambong sa meeting sila si City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. ug mga representante gikan sa City Assessor's Office nga gipanguluhan ni City Assessor James R. Silva, City Information and Communications Technology Department kon CICTD, nga gipanguluhan ni OIC Joseph Binghay ug City Treasurer's Office kon CTO. Formal nga gisaulog sa mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa San Carlos City ang pagsaulog sa 2026 Ease of Doing Business con EODB month atol sa binulan nga flag ceremony ni atong Mayo 4 sa City Hall grounds. Nagdala sa temang Achieving Results Through Transparency and Accountability con ARTA towards a more productive bagong Pilipinas, ang selebrasyon nagtumong sa pagsiguro sa koordinado nga pagpatuman sa mga kalihukan sa EODB month samtang gipaligo na paghatag og serbisyo sa gobyerno subay sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 nga nagpakita sa pasalig sa syudad sa transparent, episyente ug citizen-centered nga serbisyo sa publiko. Gibase sa Presidential Proclamation No. 818 Series 2025 ug gisuportahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA, ang usa ka bulan nga selebrasyon nagpalig-on sa mandato sa mga opisina sa gobyerno sa pagpahapsay sa mga proseso, pagpakunhol sa bureaucratic delays ug pagpadayon sa accountability sa tanang transaksyon sa publiko. Mitambok atol sa seremonyas mo sila si City Mayor Nato Y. Gustilo, SP members Jeffrey M. Hidalgo ug Armando L. Laguda Jr. Malampuson nga gitapos sa gobyerno sa syudad sa San Carlos, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ang pagsaulog sa National Solo Parents Week niadtong Abril 30 sa Barangay 2 Covered Court. Uban sa temang hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, yakap at kalinga para sa mga solo parent, gisugda na selebrasyon pinaagi sa usa ka misa sa pagpasalamat nga gitambungan sa mga rehistradong solo parents, isundan sa usa ka mubo nga programa sa naisgotang venue. Gipasidunggan isang guni ang panglungsod member Armando Laguda Jr. ang kusog kalig-on ug walay hunong nga gugma sa mga solo parents ug ilang mga sakripisyo nga ilang nahimo sa pagpadako sa ilang mga anak samtang gituman ang mga tahas isip inahan ug amahan. Gipamatud-an usab niya ang pasalig sa lokal nga gobyerno sa pagpaligon sa mga programa ug pulisya nga nagsuporta sa mga solo parents ilabi na sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug mga serbisyo sa social protection. Being a solo parent is never easy to carry both of role of a mother and a father, a provider, yet despite the challenges you continue to raise each day and courage of determination. As a city councilor, I stand with you, recognizing your sacrifice, contribution to the community. You're not alone in this journey. Gipasidunggan usab ni San Carlos City Hospital Administrative Officer Charlen Paul Anlap ang mga solo parents nga giilang ilang adlaw-adlaw nga mga sakripisyo ug dedikasyon sa ilang mga pamilya. Iyang gipaambit nga ang gobyerno nagpadayon sa pagpalapad sa mga programa alang sa mga solo parent, lakip na ang bagong hipaila nga outpatient assistance program sa ospital sa syudad na nagtumong sa pagpalapad sa akses sa mga sayon sa mga serbisyo sa panglawas. Kada adlaw inyong ginapasan ang responsibilidad, sakripisyo o gugma alang sa inyong mga anak. Ug kana usa ka dakong butang nga angay nato ipasidungog. Ako usab gusto ipahinumdum nga ang gobyerno anaa aron motabang kaninyo pinaagi sa nagkalain-laing programa na serbisyo. Gipasalamatan ni solo parent focal person Kimberly Panuelo ang lokal nga gobyerno nga gipanguluhan ni City Mayor Nato Gustilo ug ang mga solo parents sa ilang kooperasyon nga nag-awhag kanila nga magpabiling aktibo sa pagtambong sa mga orientasyon aron mas masabdan ang ilang mga katungod ug responsibilidad ubos sa balaod. Naglaom usab si Panuelo nga ang tinuig nga selebrasyon magpadayon tungod kay ang CSWDO nagpabiling nga komitado sa pag-organisar sa mga kalihukan nga nagila sa mga solo parent isip usa ka importante nga bahin sa komunidad subay sa gimando nga mga probinsyon sa balaod.
pagkaon. Sa laing bahin, ang mga mananaog sa TikTok Challenge Competition mao sila si Maria Hazel Dupalag, isip champion, Arlinda Cañeta, isip first runner-up, ug Met Amar Ramirez, isip second runner-up. Samtang sila si Marvic Sabalia, Arnolfo Roja, Culver Custodio Sr. ug Arnold Sumilhik nakadawat og mga consolation prizes. Giila og gihatagan og mga sertipiko, plaque ug token ang mga stakeholders ug mga bisita, samtang ang partisipante nakadawat usab og bugas o gift packs gikan sa syudad. Nitambong usab sila si Barangay Palampas Punong Barangay kon PB Alfredo Martin Cui, Barangay Quezon PB Carlito Lazaga ug Barangay Rizal Kagawad Michelle Marie Esperancilla. Ang City Government of San Carlos pinaagi sa City Sports Office dinhi uban sa pagkigtimbayayong sa San Carlos City United Volleyball Players Association (CONSCUPA) nagpaygayon sa Volleyball Coaching Refresher Seminar 2026 niadtong Abril 29 hangtod Mayo 1 sa San Carlos City Multipurpose Hall, Park Marina. Di mamino sa 65 ka mga coach ug officiating officials gikan sa Department of Education, Colegio de Santa Rita, SCUPA ug mga local nga referee ang miapil sa refresher seminar nga naglakip usab sa practical coaching o officiating sessions ngadto sa Barangay 3rd Covered Court. Si City Sports Office Volleyball Coordinator ug SCUPA President Virgilio Ariantoco mingon nga ang kalihukan nagtumong sa pag-update sa mga local nga referee ug officiating officials labi na kadtong gikan sa elementarya ug sekundarya sa bag-ong mga lagda sa volleyball ug coaching management aron mapaligo ng ilang aplikasyon sa mga lokal nga torneo sama sa district meets, inter-school events, celebration sa Civil Service Month, mga lokal nga inter-office games ug mga inter-barangay competitions. Salamat kay Mayor Rene Castillo sa ato ang very supportive kayo sa ato ang volleyball program diri sa city. No, ang iyang i-allocate na program usa sa ato ang i-propose na program na volleyball coaching and officiating refresher seminar para ang objectives ani ma-update ang ato ang mga local referees, especially ang DepEd, elementary and secondary, ma-update sila sa mga new rules o mga coaching management, especially po sa ato ang volleyball officiating para ma-apply sa ato ang local tournaments like Civil Service Month celebration, also sa ato ang DepEd tournaments and kaning inter-school district meet, and also our local tournaments, inter-office and 40 sa ato ang local government na annual sports program ni Mayor, and also sa pinaka-importante sa tanan sa para preparation sa ato ang Charter Day Invitational Age Group and Open, and also sa ato ang Pentaflores na mga invitational. So ma-update sa new rules ng ato ang mga local referees and also the DepEd referees na confident sila sa ilahang mga judgment during sa pag-manage sa ato ang mga young ones sa magdula sa volleyball. So update sila. Gisgutan ni City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. ang kamahinungdanon sa padayon nga pagkat-on taliwala sa mga coach ug opisyal nga namatikdan nga lapas sa pagpalambo sa kahanas, kinahanglan usab nila nga itudlo ang disiplina ug respeto taliwala sa mga magdudula aron mapalambo ang sportsmanship ug maluntarong panag-uban human sa matag dula. Sa laing bahin, si SCUPA Vice President Engineer Anacleto S. Velasco Jr. mingon nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa lokal nga komunidad sa volleyball pinagi sa pagpalambo sa kahanas sa mga coach o mga opisyal sa officiating, samtang gitabangan usab sila sa magpabiling nga updated sa kasamtangang mga uso sa pagpalambo sa volleyball ug mas maandam ang mga team alang sa umaabot nga mga kompetisyon. Gipasalamatan usab niya si Mayor Renato Y. Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, mga opisyal sa SCUPA, mga coach ug officiating personnel gikan sa Department of Education ug pribadong sektor sa ilang padayon nga suporta. Nagsilbing mga resource speakers mao sila si Roger A. Banzuela, International Coach of Philippine National Volleyball Federation, PNVF, National Executive Director para sa Visayas, Janos D. Dumaran, International Referee ug member sa PNVF Referees Commission, ug Rolando E. Martinez Jr., National Referee. Sa laing bahin, gihatagan usab og Certificate of Appreciation ang mga resource speakers ug Certificate of Participation ang mga partisipante atol sa closing ceremony ni atong Mayo 1. Si City Sports Office Volleyball Coordinator ug SCUPA President Virgilio Ariantoco nakaduwat usab og Certificate of Participation. Ang
City Environment Management Office pinaagi sa Coastal Resource Management Division niini ni pahigayon og usa ka coordination meeting niadto Abril 28 sa Community Fish Landing Center. Ang meeting nga gilangkuban nga nagkalaing-laing mga opisina sa lokal nga gobyerno ug sa Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region nagpunting sa mga pagpangandam alang sa ika-28 nga anibersaryo sa Tanyan Strait Protected Seascape nga pagadumalaon sa dakbayan sa San Carlos ug gilauman nga magtigom og 42 ka mga lokal nga unit sa gobyerno. Gitapos sa Central Philippine State University kon CPSU San Carlos Campus, pinagi sa College of Criminal Justice Education, Extension and Community Services ang unang batch of Free Driving Education Initiative Seminar niadtong Mayo 4 sa Maong Campus. Ang inisyatibo ubos sa Project Safe Ride kon Safe and Formalized Education Riding giorganisar sa CPSU San Carlos uban ang San Carlos City Council for Youth Affairs Incorporated kon SCAYA ug TL Mabuhay Driving Lessons Academy Incorporated ug gilangkuban sa tulo ka sesyon nga nagsugod niadtong Abril 15, Abril 29 ug Mayo 4 nga naglakip sa katapusang leksyon o pag-apod-apod sa mga sertipiko sa mga partisipante. Si TL Mabuhay Driving Lesson Academy Incorporated, Certified Land Transportation Officer Lecturer Philip Mabala, nagsilbing resource speaker nga nagdiscuss sa theoretical ug practical nga mga kurso sa pagmaneho. Si CPSU Campus Extension Coordinator Domric M. Panunsyar, mingon nga ang proyekto nagpasiugdo sa responsable nga pagmaneho ug makatabang sa mga kabatanon, estudyante ug mga San Carlosenyo na makakuha og mga lisensya sa pagmaneho sa mas accessible ug barato nga paagi. Dugang niya nga ang matag batch makaakomodar og labing menos 50 ka partisipante di na sunod nga batch gitarget sa ikatulong quarter sa 2026 sulod sa Hulyo o Agosto. With this project, we could help them because having a driver's license could provide them other opportunities, you know, like food riders or Shopee drivers deliveries. So that's the big mission of the project, to provide lesser and affordable driver's license processes. Si SCAYA Youth Development Officer Renzi May Tambaset, mingon nga si CPSU San Carlos nakigtimbayayong sa ilang opisina sa pagpresentar sa programa nga ilang giisip nga mapuslanon sa kayuhan sa mga kabatan-unan ug misulti nga si CPSU nagpabilin nga usa ka long-term partner sa mga inisyatibo sa youth development nga makanunayon nga mitubag sa mga collaboration effort. Sa baylo, gisuportahan usab sa SCAYA ang mga inisyatibo sa universidad din sila misangpot sa pag-aproba sa proyekto nga opisyal nga gisugdan sa miaging tuig ug nagpadayon hangtod karon. Dugang niya nga ang programa nagtumong sa pagsiguro nga mga estudyante ug mga miyembro sa komunidad nga nanag-iyaw mga motorsiklo ug uban pang mga sakyanan magpractice sa safe driving, makakuha og sukaranan nga kahibalos pagmaneho ug mas andam alang sa eksaminasyon sa LTO aron makakuha sa ilang lisensya sa pagmaneho sa mas barato nga gasto. Because CPSU is our long-term partner, we want to make sure also na ang mga students, especially nag-drive sila from the city proper to here sa Sulacan, we want to make sure na kalabanan sa ilang mga motor dapat na driver's license. Ensure also their safety and then sila foundational driving knowledge. Giawhag usab ni Tambasen ang mga interesado nga partisipante nga magpabilin nga updated sa schedule sa sunod nga batch ug makig-alayon sa ilang opisina alang sa dugang nga mga detalye. Nagpasalamat siya sa CPSU San Carlos sa paghimo sa kalihukan nga posible. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SAC-LGU Information Page, ug sa Instagram at SAC-LGU-PH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug among official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos ning semana. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mo'y pundasyon sa usa ka mabinantayon ug lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.